Gusto mo ba ng chika ngunit makabuluhan? Halina't sama-sama nating tuklasin ang ilan sa mga napapanahong issue tulad ng malnutrition at kahirapan. Dito sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Halina sa bayan ng Santa Maria, Laguna! Sa inyong palagay, ano po kaya yung pangunahing sanhi ng malnutrition? Para po sa akin, yung pong wala pong trabaho yung mga magulang kaya nagkakameron po ng malnutrition yung mga, especially po yung mga bata. Sa inyong palagay, bakit, katulad po ng sinabi niyo, mga bata yung pinatamaan ng malnutrition. So, bakit po kaya madalas na sila yung naapektuhan? Ayun nga po, sa wala nga pong trabaho yung mga magulang, hindi po sila napapakain ng tama sa oras. Kaya po, ganun ang nangyayari. So, sa inyong pong palagay, paano nakaka-apekto ang malnutrition or kakulangan ng pagkain sa mga bata sa pag-unlad ng isang bata? Gaya ng diba? Natukulang sila sa pagkain. Ayun, number one, yung nagkakaroon ng sakit. Tapos minsan hindi na antabayan ng mga magulang. So, next is, paano nakaka-apekto ang pagmahal ng presyo ng bilihin or pagkain sa pagkakaroon ng malnutrition? Ayun nga, halimbawa walang trabaho yung mga magulang, ayun nga, nagkukulang sila sa pagkain, hindi nila minsan afford yung mga bilihin. Ang susunod na tanong ay about sa kahirapan po. So, yung una po ay, sa inyong palagay, ano ang mga sanhi ng kahirapan sa inyong bayan dito po sa bayan? Yung nawala ng trabaho yung mga magsasaka, gawa ng nauso yung harvester, walang kinikita, nabawasan na, yun nga, sa kanila mga gapas, dresses, wala na. Pero may mga good sides naman po na maipapakita yung harvester natin. Di sa iba, pagkain ng may-ari ng harvester. So yung mapapadali yung kanilang Paano yung, pagkita. yung sa kagaya ng mga magsasaka na maggagapas, Nawawala po sila. wala. So, ito naman po. Paano nakaka-apekto ang kawalan ng trabaho sa Yun nga, pag walang trabaho, wala kang kakainin, wala kang pambili, maghihirap talaga. Lalo na kung sa isang pamilya meron pang nagagamot, may sakit. Nahalip sa'yo, hindi mo na ng pagkain, ibibili mo pa ng gamot. Yun lang po. Maraming salamat po. So, ang mga kaunting katanungan po namin ay about sa malnutrition. So, ano po kaya ang mga pangunahin o sanhi ng malnutrition? Sa pagkain. Napapabayaan ng magulang sa pag-aalaga. O tapos, yung sa madumi ang kanyang ginagalawan. Kulang sa sustansya. Sa inyo po kayong palagay, bakit po madalas ay bata ang naapektuhan ng malnutrition? Ay gawa ng mahinang resistensya ng bata. Tapos, nakauisa. Nakakatingala na ng magulang ang pag-aalaga. Kahit sa ambiyan. Ano po kaya ang isang dahilan bakit naapektuhan ng pag-iisip at pag-unlad ng isang bata? Dahil sabi ko nga, ang pag-iisip ay kasi minsan kulang sa pagkain, may epekto ng utak, nagugutom papasukin ng hangin ng ulo. Kaya nakakagayon ang bata. Ito naman po, paano nakakaapekto ang pagmahal ng presyo ng bilihin o pagkain sa pagkakaroon ng malnutrition? Paano
Paano nakakaapekto ang pagmahal ng presyo ng bilihin o pagkain sa pagkakaroon ng malnutrition? Ay paano nga, walang hanap buhay ang mga tao, kaya hindi sila masuportahan ang pag-ano ng kanilang sa pagkain ng mga bata, sa kamahalan na ng lahat ng bagay. Unang-una, bigas. Baka mahal na po ng bigas niya. Isang kilo pa ba yan? Kwenta. Meron, opo. Sino ba naman ang pag nalaglag pa ang peso? Opo. So, ano ang mga hakbang o programa na ginagawa ng lokal na pamahalaan upang labanan ng malnutrition? Wala namang ginagawa ang pamahalaan. Lagi lang silang umaasa sa ganyang ganare. Tapos aangkat ng bigas, hindi rin naman maisuporta at mahal din. Yun ang kanilang kulangan din, hindi nila masyadong inaano ang ano ng Business na nagpo-focus. Ito naman po sa kahirapan. Sa inyong palagay, ano ang mga sanhi ng kahirapan sa inyong bayan? walang permanenteng hanap buhay. Kasi gawa lang nauso ang harvester, walang pagkunan ang mga tao. Magpapalaya, magsasaka. So, ito naman po, panghuling katanungan, paano nakakaapekto ang kawalan ng trabaho sa kahirapan? Ay siyempre, walang ibiliin ng pagkain, parang hindi makaka-apekto sa kahirapan. Walang ibili, walang hanap buhay. Siyempre, ano kakainin ng pamilya mo kung wala kang hanap buhay, wala kang ibibili. Kaya ang nagiging malnourished ang bawat isa. Kahit na matanda pagka walang suportang pagkain talagang sumasakit ang ulo. Sa gutom na. Nangangayayan. Nakakadala siya ng kaunting bigas. Sa karamihan ng iyong anak, ilulugaw yun. Ang lugaw naman, hindi pwedeng tumagal sa tiyan. Kaunti laang. Siyempre, ang bata, walang makakain sustansya. Samantalang yung hanap buhay at luwag-luwag sa buhay, ang lugaw may lang pang karne, may lang pang itlog. Ang natural lang ang buhay. Tataas ay maburbura ng asin. May makalasa lang. Hindi mo lang makatikin na isang kahit na karne. Siyempre sa kakulangan. Ang kadahilan na ng mga malnourished na mga bata, lahat ng hindi na malinisan ng magulang. Napapabayaan dahil naghahanap ng ikabubuhay. Dumisin. O di matutulog na lang ganyan. Kalista na. Ang isang bata. At dun po nagtatapos ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ngayon na narinig na natin ang mga kasagutan ng ilang individual na ating nakapanayam mula sa Santa Maria, Laguna, nagkaroon na tayo ng idea kung ano nga ba ang mga posibleng sanhi ng malnutrisyon at kahirapan. At base sa kanilang mga kasagutan, ang nakikita nilang dahilan nito ay ang kawalan ng maayos na trabaho. Bakit? Sapagkat kung ang isang individual ay mabibigyan ng maayos na trabaho, ay kaya niyang tustusan ang kanyang pamilya, gayon din ang kanyang sarili. At sa ganitong paraan, ay maaaring mabawasan o maiwasan natin ang pagkakaroon ng issue patungkol sa kahirapan at sa malnutrisyon.